Ano na nangyari kay Baste? Guys, ano na po nangyari kay Baste? Bakit may ganito na si Baste? Nabalitaan niyo na ba? Baka hindi pa. Kung hindi pa, ibabalita ko na po sa inyo. Oo. Mm. Ano na nangyari kay Baste? Ano na? Bakit may ganito? Balita ni politiko. Titiklop din pala. Tumiklop din pala. Baste, Duterte wants peace after fighting with Marcoses. Uy! Wow, chero. Matindi-tindi tong kay Baste. Matindi-tindi to. Oh, anong sabi niya? Anong sabi niya? Sabi niya, I just want this to end, no? Mas maganda sana kung nandyan pa yung unit team. We'll see, we'll see. We will always, choose peace over conflict if it is for para sa lahat, para sa ating bansa. Sabi ni Baste. Actually, may video. May actual time video diyan tungkol diyan. Ito yung video. Ayan. Maikli lang naman, 44 seconds lang. Panoorin niya. Kasi kung ako lang yun, I do not know kung I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want to unit team mas maganda sana. Nandyan pa yung unit team. But, like, let's see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Asan ang pinaglalaban niyo? Ano na nangyari sa maisog? Ano kayo ng tipaklong? Nagiging exciting na eh. Kayo naman, no? Masyado na. Inagahan nyo naman ng pag-quit. Kamusta naman mga Duterte Balahura supporters dyan? Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo dyan? Baka kailangan nyo muna umupo. Oo, kuha kayo ng paper bag sa mga nag-hyperventilate. Oo, kuha kayo paper bag, salpak nyo sa mga mukha nyo para makahinga kayo ng maayos. Ano nangyari? Ano sabi? Sabi niya, ako lang daw yun. Siya lang daw yun. I don't know sa tatay ko. I don't know sa kanila. Basahin uli natin yung sinabi ni Baste. Yan, Yan, Ay, naku. Sabi niya, kasi kung ako lang yun, I don't know sa tatay ko. I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want to unite him. Woo! Hindi, diyan kayo sa maisog nyo. Mas maganda sana, andyan pa ang unity. Kung di ba naman kayo walang het kalahati, kayo yung sumira ng unity. Kayo yung sumira niya. Tapos ngayon sabihin niya, mas maganda sana kung may unity team, no? Baliw. We always choose peace over talaga? You always choose peace over conflict? Parang last month lang eh. Kung ano pinagsasabi niyo eh. Kayo naman. Kayo na nga yung nag-cancel nung dalawa nyong rally tapos biglang magko-quit kayo. Hindi, ituloy nyo.
Tuloy nyo. Tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung maisog nyo. Tuloy nyo. Walang ganun. You think the Filipino people are stupid that they will fall into this trick? No, we're not. Wala nang uniteam. Wala na. Tagal na eh. Tagal nang walang uniteam. The moment na pinakalat nyo, hindi, di pa pala yun. Meron pa pala mas maaga. The moment na binira nyo si PBBM, wala nang unity. Wala nang unity. Wala na. The moment na the moment na nung na ginawa nyo yun, wala nang unity. Although may mga efforts, I think during the first few months, kasi nung unang bumira tong mga to sa admin, very, very early into the Marcos administration. Maaga pa, mga 3 to 4 months. Oo. 3 to 4 months into the Marcos administration, bumibira na sila eh. Wala nang new team noon. Wala na. So, of course, maraming umaasa na magkakabate during that time. Siguro, kasi nag-umpisa yung mga bira-bira ng DDS sa Marcos administration no around August, mga October, November of 2022. 2022 pa lang ha, bumibira na sila sa Marcos administration. 2022 pa lang. Kakahala lang ni PBBM nun. Bumibira na yung mga DDS. Tapos, nagkaroon ng issue dun sa, iba-ibang issue yon. Yung issue ng asukal, yung issue ng, una yung asukal. Tapos, pangalawa yung naging malaking issue rin yung pagkakatanggal kay Attorney Trixie. Tapos, after nun, yun na, doon na nag-escalate. Nung tinanggal na si Trixie sa sa PCO, doon na nag-escalate yung yung issue. Tulad si Tony, sabi, si Maltik ilang buwan pa lang tumitira na. Totoo yan. Wala pang 100 days tumitira na si Maltik. Oo, wala pang 100 days yun. Tumitira na si Maltik. Tapos, nung natanggal si Trixie, nag-escalate na yung yung pagbira kay sa Marcos admin. So, inumpisahan nila sa Sibuyas, tapos sinunod nila doon the following year, sinunod nila yung EDCA, yun yung mga issues dun eh. Sibuyas, then EDCA, then after nun, rice hoarding. Tapos, after nung rice hoarding, halos kasabay yun eh, yung rice hoarding tsaka yung pagtanggal kay GMA bilang senior deputy speaker sa sa lower house. So sabi yun halos dalong lumala. Lalong lumala during that time. Tapos after nun, siguro that's around mid 2023, mga June or July 2023. Naalala ko yun kasi meron akong isang well, hindi ko na siya friend. In-unfriend na niya ako. Loser. Such a loser. Oh my God. Anyway, meron akong kakilala na nagsabi sa akin, sabi niya, wag mong awayin si GMA. Wag mong awayin si GMA sa mga vlogs mo. Kasi kailangan natin siya. Gumanon. Sabi ko, kailangan saan? Kailangan daw saan? Sabi niya, kailangan daw siya para doon sa pinaplano nilang distab. Yun. Hanapin ko nga yung message niya. Dito pa yata yun eh. Wait. Wait. Unless nagbura-bura na siya ng messages.
Wait. Mhm. Wait lang, malayo-layo pang balikan 'to. Malayo-layo pang balikan 'to. Wait lang, wait. Last na lang, last. Mhm. Mhm. Wait lang, ha, wait lang. Kasi yun. Kailan 'to? Anyway, hindi ko makita. Pero may nakita akong iba. May nakita akong iba. Ito mas offensive 'to. Yung nakita akong iba. Anyway, so yun nga. Sabi raw wag ko raw awayin si GMA kasi kailangan daw nila si GMA. Ganun, yun yung sinabi niya. And then, after nun, hindi talaga ako pro GMA eh. Kahit anong mangyari. Hindi talaga eh. Sorry. Sorry, hindi talaga ako pro GMA. Tapos after nun, mga kotsero, doon ako nagkaroon ng parang clue na parang, ano ba, tutuloy nyo na ba yung distab na kinukwento nyo sa akin noong 2022? Kasi up until that point, umaasa pa ako na hindi na itutuloy. And then nangyari na yung sa Congress, yung confidential funds issue. Yun, nung sumabog yung confidential funds issue, naramdaman ko na ay, oo, mukhang magkakaroon na ng distab nung sumabog yun. Pero during that time, pinagtatanggol ko pa si Sarah. Kasi nga, kaya ako pinagtatanggol si Sarah noon kasi alam ko na yung confidential funds, tatamaan si PBBM doon. So yun. So yung nung sumabog yung confidential funds, I think that was the mistake of Martin Romualdez. Hindi niya na control yung mga taong titira diyan sa confidential funds. That's his mistake. Hindi niya siguro na anticipate na dadalhin sa ganung punto ng mga titira sa confidential funds yung issue. Dinamay yung pinsan niya eh. Tingnan niyo yung Supreme Court complaint. Yung final ng mga dalawamping CPP tungkol dyan sa confidential funds. It's not exclusive to VP Sara. Kung nakita nyo na. Kung nakita nyo yun, no, it's not. It's not exclusive. Yung complaint nila sa Supreme Court ay hindi eksklusibo lang kay VP Sara. Kasama si Presidente. At yung sinasabi dun sa dokumento, ang root cause nitong misappropriation of public funds, ang root cause nito ay si Presidente. Dahil siya yung nag-grant ng petition o ng request ni VP Sara. See? So yun. Yes. Sabi ni Rolly Tobias, ano yun coach? May posibilidad ba na makasuhan si PBBM tungkol sa confidential funds? Hindi posibilidad. Nangyari na. Hindi lang siya respondent. Hindi lang respondent si Presidente doon kasi hindi mo pwedeng kasuhan ng Presidente. May immunity from suit ang Presidente. So hindi siya respondent doon sa kaso, si VP lang ang respondent kasi yung VP pwede mong kasuhan, yung Presidente hindi.
At saka mga kutsero, sa ano, doon sa feeling ko may maling pagkaka-interpret doon sa sinasabi sa defense na ano. Nakikita ko to kalimitan pag kinukuwento ko yung topic. Ang depensa kadalasan hindi naman si PBBM ang gumastos. Nag-ano lang siya, nag-alat lang naman siya ng budget. No, hindi ano yun. That's a misunderstanding of the case. Kasi, ang dating niyan kasi, malversation of public funds. Yung mangyayari dyan. Kasi, yung ikakaso kay PBBM dyan, kung pwede siyang kasuhan, is malversation of public funds. Kasi ginamit niya ang pondo na nakaalat sa iba at ibinigay niya sa ibang ahensya para gamitin doon sa ahensya na yun. Yun yung malversation of public funds. Ngayon, si Sara tatamaan din. Technical malversation naman ang kay Sara. Technical malversation. Ginamit niya yung pondo na hindi niya dapat gamitin sa proyekto na yun, ginastos niya. Yun yung technical malversation. So, dalawa silang tatamaan dito. I think that was a miscalculation on the part of Martin Romualdez. Alam naman natin na si Martin Romualdez yung ano dyan eh. Yung tawag dito. Yung punot dulo niyan eh. Hindi naman yan gagawin ng Congress kung walang basbas ni Martin. But, ba't ganyan? Yun. But I think that was a miscalculation of Martin Romualdez. Yun nangyari na yun. So, hindi niya na-anticipate siguro na posibleng idamay yung pinsan niya. Posibleng idamay yung presidente doon sa nangyari. Or baka kasi hindi rin niya alam. Baka hindi niya alam na doon papunta na ganun yung sistema ng confidential funds na yun. But anyway, nasa Supreme Court na yan. Si Supreme Court na lang ang magdi-decide pagdating dyan. So, kaya during that time, pinagtatanggol ko si Sara. Kasi, diretso yun kay PBBM eh. It's a straight line to BBM and you cannot stop it. You cannot stop it. Kaya during that time, bumibira din ako kay Martin Romualdez. Sinasabi ko, tinitira niyo yung confidential funds pero meron kayong 5 billion extraordinary funds. Yun, walang accountability yun. Walang accountability yun. But anyway, after nung punto nung confidential funds, lalong lumala yung away. Tapos yung si SMNI kasi kung ano-ano na pinagsasasabi, nag-fake news na si SMNI tungkol kay Martin Romualdez, which, to be fair kay Martin Romualdez, nag-fake news talaga si SMNI. It's really fake news. Fake news talaga siya. So, I mean, you cannot fault the Congress for taking offense sa fake news nyo. Oo. You cannot fault the Congress there. You cannot fault the Congress. Para para sabihin nila na fake news kayo. Kung fake news naman talaga si SMNI, anong gagawin? Di ba? Ang nakakatawa pa nga doon, ganito. Mali sila ng atake kasi. Ang atake kasi nila, bakit maliit na amount lang daw yung ginamit doon sa budget na nakaalat. Parang, I forgot the exact numbers. Basta parang let's say, out of 1 million pesos, bakit 30,000 lang yung ginastos mo? Parang ganon. Yun daw yung corruption doon. Alam nyo, that is so stupid. That is so stupid. Ibig sabihin, ginamit ng tama yung pondo. Kung hindi mo ginalaw yung budget ng buo sa budget appropriation niya, nasaan ang corruption? Buti sana kung sinabi nila na sumobra yung gastos. So let's say out of 1 million travel funds, naging 2 million. Tapos yung 2 million, hindi mo ma-account kung saan nanggaling, kung saan ginastos. Yun, meron kang, may problema ka. Pero kung nasa within the budget ka,
at hindi mo naubos yung budget, ang problema mo lang doon, utilization of public funds. Pangit kang gumastos. At dapat babaan pa yung pondo mo sa travel. Yun lang yun. Walang mali doon. So, kaya nga to be fair to Martin Romualdez on that point, halatang halata yung fake news. At yun, kaya medyo napahaba tayo ng kwento kasi kinukwento natin yung history nung distab nitong mga to. Pagkatapos noon, mga kotsero, mga around November, December na, doon na pumasok yung mga rally-rally. Di ba? Nag-rally-rally na sila. Yung laban kasama ang bayan. Tapos sometime around December, inumpisahan na nila yung propaganda ng pulburon. So, tawag dito? Yung sa pulburon, etc. So, and the rest is history. The following year, January 2024, yun na yung hakbang na maisog. So medyo masalimuot talaga yung history ng Uniteam. Medyo masalimuot. And tawag dito. And hindi dahil sa mga action or sa mga act ng mga actors, wala, it's beyond repair. Wala na. Ito, isa sa mga actor. Ito, si Baste, isa sa mga actor. Nung hakbang na maisog. January, ito yung unang-unang hakbang na maisog January 28. Ito yung unang-una. Unang-una niya sinabi, kung hindi mo mahal ang bansa, mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Hindi mo pala mahal ang bansa, mag-resign ka na. Yan ang unang sinabi ni Martin. January 28. Hindi lang yan. Hindi lang yan ang kanya sinabi. Ito pa sinabi niya. Nanumbat pa ang Martin. Ang Baste. Kung wala ang tatay ko, wala ang tatay nyo sa libingan ng mga bayani. Ay, wow. May ganun. May ganun. Bilangan tayo ng utang na loob? Talaga ba? Bilangan tayo ng utang na loob? Take note, mga kotsero. Sige, kung sa mga Duterte Balahura supporters na nanonood sa atin ngayon. By the way, maraming salamat sa 3,485 na nandito ngayon sa YouTube. Maraming po salamat sa inyong panonood sa atin today. Palambing naman po. Magpapalambing lang ako. Palike naman itong live stream natin, guys. Palambing lang po. Palambing. Anyway. So yun, mga kotsero, tawag dito? Nagpapalambing. Nagpalibing. Si Duterte tama nagpalibing sa tatay nila. Alam nyo, mga kotsero, as much as I loved the idea and the act na nakalibing na si President Ferdinand Edradin Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung ganito rin lang pala ang gagawin nyo, sana hindi nyo lang ginawa. Kung gagawa kayo na mabuti para sa ibang tao, huwag kayong manunumbat. Binigay nyo yun, ginawa nyo yun nang walang pag-iimbot. Diba? Ginawa nyo yun ng ganun Wala naman nagsabi na gawin nyo ilibing nyo yung tatay ko sa libingan ng mga bayani. Wala naman nagsabi ng ganun. That's number 1. Number 2. I think you misunderstand what happened. Maraming hindi nakakaalam ng kwento nito. Iniutos ng Duterte, totoo yan. Iniutos talaga ni Duterte na ilibing na sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni former President Ferdinand Edralin Marcos. Totoo yan. Pero, na-TRO yan.
Uulitin ko, na TRO yan, na temporary restraining order yan. Nino, ng mga nagpaano, ng mga dilawamping CPP. So ano nangyari during that time? Dinala kay Supreme Court. Dinala kay Supreme Court yung issue. Ano sinabi ng Supreme Court? This is constitutional. Constitutional, mga kotsero. Yun yung sinabi. Constitutional. Sabi ng Supreme Court. Bakit? Una, because he's a soldier. Dahil naging sundalo siya, he deserves to be buried sa libingan ng bayani, number 1. Number 2, if I remembered correctly, yung decision na yun, number 2 is because he's a former president. And regardless of whatever atrocity, quote unquote, na ibinibintang sa kanya, wala namang conviction eh. So, he deserves to be laid sa libingan ng mga bayani. Yun yung naging decision nun. Di ba ang objective? Walang halong politika. Walang, ang tinignan lang talaga nila yung batas. That's it. Just the law. Just the law. Tapos mga kotsero, eto pa. Kung magsisingilan tayo ng utang na loob, di sana, maniningil din ng mga Marcos loyalist ng utang na loob sa inyo. Kung walang Amy Marcos, kung walang Marcos na kumarga ng kandidatura ni Digong, walang Duterte. Wala kayong President Duterte na mamimension. Wala. Nga. Baka si Marrojas ang maging presidente. Wag tayo magsingilan ng utang na loob. Wag tayo magsingilan ng utang na loob. Hindi kailangan magsingilan ng utang na loob dahil mapapahiya ang mga DDS. Mapapahiya kayo. Legit yan. Kaya ito sa Baste, hindi niya alam pinagsasabi niya dyan. Dapat nga magpasalamat ka pa kay Amy. Kaya dapat hindi mo siya binalahura ng ganito eh. hindi na ako fan ni Senator Amy. I'm not a fan of her anymore. Dahil kakaalyansa niya kay Digong, nagmukha na siyang eng-eng. Pero dito sa anggulo na to, medyo papanigan ko siya dito. Sa anggulo na to. Bakit? Kasi mga kotsero, kung babalikan nyo nga ang history, nakuha mong manumbat sa mga Marcoses. Na kundi dahil daw sa tatay mo, base sa understanding mo, kundi dahil sa tatay mo ay walang Marcos sa mga libingan ng mga bayani. Okay. Sino bang tumulong para maging tatay, para ang tatay mo ay maging presidente ng Pilipinas? Di ba si Amy Marcos? Nakalimutan mo yun? Huwag kang maniningil ng utang na loob kasi babalik sa'yo yan. Babalik sa'yo yan. Di sana, hindi nyo hiningi ang tulong ni Amy Marcos. Sana, hindi kayo nagpapondo. Hindi kayo humingi ng tulong. Or hindi kayo lumapit. Or nung nilapitan kayo, hindi nyo tinanggap. Dapat ganun. Dapat yung tinanggap. Kaso tinanggap nyo eh.
Kaso tinanggap nyo eh. Tapos ngayon, babalahurain mo si Aimee. Again, mga kotsero, hindi sa kinakampihan ko si Aimee. I guess this is a learning experience for Aimee kaso hindi naman siya natuto. Oh, binalahura siya nung isa. Hmm. Sabi ni Val Villamin, isn't it you who has a content before about the fund transfer of ES Lucas Bersamin? Oo, kaya nga alam ko yung sinasabi ko eh. Babalik tayo sa confidential fund. Balik tayo dyan sa kwentuhan na yan. Alam ko ng baliktaran yan. Wag ako. Wag ako. Una, don't put words in my mouth. Wala akong sinabing illegal yun. You're putting words in my mouth. Ang sinasabi ko, may kaso. At yung kaso, damay si Presidente. Anong issue nyo? Ilan nyo ako ah. Wag ako. Anyway. Going back. So, yun na nga. Balik tayo sa kwentuhan kay Aimee. Ah. So, dapat, hindi mo binalahura si Senator Aimee. Labasan pala ng utang na loob eh. Singilan pala ng utang na loob eh. Ang medyo hindi pala medyo, ang sobrang katangahan lang ni Senator Aimee, eh binalahura na siya ng mga Duterte, dikit pa rin siya ng dikit. Hindi ko alam anong trip niya eh. Hindi ko alam anong trip ni Aimee. But anyway, eto pa isa. Nananahimik yung babae, di ba? Nananahimik si Lisa Marcos. Nananahimik. Nagpa-interview lang, ginawa ng issue ng mga kung sino-sinong mga Duterte Balahura supporters. Oh, bigla nagsalita ng ganito si Baste. Ano sabi ni Baste? Ito sabi ni Baste. If you really want to see the face of the government today, watch the interview with Lisa Marcos. Look at her face. That is the current status of our economy, of our country now. Then it's up to you to think. We don't want to destroy a person. We can't also say right or wrong. Just look at it. Maybe you haven't seen it, so you can see what our country looks like today. Nananahimik yung Ali. Nananahimik yung Ali. Kaganyan ninyo. Walang asawa to, di ba si Baste? Walang asawa. Kaya hindi niya alam. Alam ko lang maraming babae to si Baste. Yun lang yung alam ko. Pero hindi ko alam kung may asawa ba o hindi. Or I don't know. I'm not sure. Di ba? Nanahimik eh. Imagine mga kotsero, 3 panganay. Imagine mga kotsero, this is the kind of person that you're dealing with. Balahura. Balahura talaga. Swerte niya. Si PBBM hindi mapagpatol. Swerte niya. Because if this was any other person's wife, maghahalo ang balat sa tinalupan. If this was any other person's wife, he won't hear the end of it. Seriously. Pag ginawa mo to sa asawa ng iba, kasi medyo matapang-tapang ng konti. Yung medyo maangas-angas ng konti. Yung medyo medyo barumbado ng konti. Sino ba sino ba mga politiko natin medyo barumbado ng konti? Iba kay Robin. Kay Senator Robin Padilla. Bawa lang. Ganyanin mo yung asawa ni Senator Robin Padilla.
Hindi hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero barumbado din 'yun. Barumbado 'yun. Kaya nun bumaba sa level mo. Akala mo hmm. 'Di ba nananahimik yung Ali? Wala namang ginagawa sa kanya. Nagpa-interview lang siya at nag-comment tungkol sa kapatid niya. Buti nga hindi pa siniraan ng sobra-sobra yung kapatid niya, eh, sinabihan lang. Eh, personally, bad shot siya sa'kin, sa akin. Oh, sabihin mo 'yan sa asawa ng iba. Try mo, si Sir Rapi. Yung walang modo din. Oh, halimbawa sinabi yan ni ano, ni Baste sa asawa ni Rapi Tulfo, kay Idol Rapi. Oh, hindi siya tatantanan nun, aaraw-arawin siya nun. Sa RTIA, aaraw-arawin siya nun. Oh my goodness. Good luck. Good luck. Swerte lang talaga nito nila Baste, mabait si BBM, eh. Swerte lang talaga, eh. 'Di ba? Hindi naman kailangan gawin. Kalalaking tao, 'di ba? Kalalaking tao. Kalalaking tao. Hmm. Asawa ni Baron Geisler. Subukan niyang laitin yung asawa ni Baron. Baka puntahan siya sa Davao 'no. Anyway, oo. Paano? Mayor ka ta's ganyan ka mag-ano, mag-aano, mag-aasta? Kaya nga lagi ko sinasabi, eh, Davao City should vote better. City should vote better. Ganito yung ano niyo, ganito yung mga inaano niyo, nilalagay niyo diyan sa puwesto. Alam niyo, sa akin lang naman 'no, sa akin lang, and I'm not telling Davao City what to do. Bahala kayo sa kung anong gusto niyong gawin. Lugar niyo 'yan, eh, hindi ko naman, buti na lang 'di ko lugar 'yan. Pero the Dutertes has been your mayor, I mean, for more than what, 20 years? Minsan mayor, minsan vice mayor, mayor, vice mayor, mayor, vice mayor, for a span of 20 years already. Maliban sa a few developments every now and then, nakasabay na ba kayo sa Maynila? Hindi pa rin. Hindi pa rin, 'di ba? Hindi pa rin kayo nakakasabay sa Maynila. And partida, tinatawag niyo pa si Digong na ano, best president ever. Yung mayor niyo, quote unquote, was the best president ever. Kamusta na ba ang development ngayon ng Davao City? Recently, binaha kayo, di ba? Hmm. So, mga kotsero, ako, in my opinion, that you should try something else. Parang ano, mukhang kailangan niyo ng bumoto ng iba. Lalo, sakto next year. Sakto next year. Ano na? Tawag dito, midterm elections sa next year. Sakto. Baka gusto yung mag-try ng iba. Kasi mukhang this person is not not doing their jobs properly. No, I'm not saying hindi progressive ang Davao, Teresa. No, I'm not saying that. Kaya nga siya yung Davao City, eh. Kaya yung kilala nating Davao City. Alam natin yan. Kaso nga lang, up until today, they're still trying to catch up to Manila. The question is why?
Bakit hanggang ngayon, pangatlo pa rin kayo sa Cebu City? Yun na lang eh. Yun na lang. Bakit hanggang ngayon, naghahabol pa rin kayo sa Cebu City? Hmm. So, I mean, dapat may progreso naman kayo. Di ba? But anyway, siguro the tatay was more of a political genius than the son. Baka yung tatay mas mahusay kaysa sa anak. As a mayor. Bilang mayor. Hindi ko alam kung ano na ba ginagawa na sa mayor. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Siguro, during that time, progressive ang pag-uutak ng tatay, kaya ginawa yung mga kung ano-anong proyekto, etc., etc. But, ewan ko lang dito sa anak. Ewan ko lang dito sa anak. So there. Ewan ko lang. Tapos, it's very, very weird din sa akin yung turnaround eh, yung pagbaliktad. Ito yung panahon, mga kotsero. Ito yung panahon kung saan nagkatanggalan ng pulis sa Davao City. Nagkatanggalan ng pulis sa Davao City. Ito yung panahon na yun. Not only that, hindi lang nagkatanggalan ng pulis. Bakit sila natanggal? Kasi sa drug war ni Pulong, ni Baste. Sa drug war ni Baste. Yun lang. Dahil sa drug war niya. 7 ang patay sa unang araw ng drug war niya. Imagine, 7 ang patay sa unang araw ng drug war niya. 37 agad ang tanggal. And not only that, ito pa isang problema sa Davao City. 37 din ang dismiss na empleyado. Bakit? Nag-positive sa drug test eh. Imagine, yung lugar na ibinibida nyo, yung lugar kung saan nanggaling ang tao na nagumpisa ng tukhang ng drug war, etc., etc., etc. Pugad din pala ng droga. The hypocrisy. The audacity. The audacity of calling someone a drug addict kahit wala kayong ebidensya, kahit wala kayong patunay na addict ang presidente, tinatawag nyo addict. Pero yung mga katabi nyo, yung mga katrabaho nyo, yung mga pulis nyo pumapatay dahil sa droga. Empleyado nyo, mga kotsero, these are not just simple employees. They're PSSO. PSSO means Public Security and Safety Office. Ito pala, ayan. Davao City Public Safety and Security Office. Sila pa yung may hawak ng peace and order nyo dyan sa Davao City. Nakakaya naman kayo. Baka naman, Baste, pwedeng magpa-drug test ka na din. Baste, Mayor, baka naman, pa-drug test ka na din. Lahat na kayo. Diba? For credibility and integrity. Kasi nag-proliferate sa loob ng munisipyo eh. Pwede rin siguro maging movement yun, no? Baka naman pwede rin sabihin na tao dito, Baste, drug test. Mayor Baste, pa-drug test ka na. Ganon. Oh. Why not? Diba? Pangunahan mo. Ikaw ang maging halimbawa na ang isang government official na hindi nagdodroga. Patunayan mo, Baste. Ikaw dapat yung shining example of credibility and being clean from illegal drugs. Oo.
Kaso may kumakalat na picture eh, yung ano, nung kulot pa si Baste, nung hindi pa maayos ang buhok niya. Yung nag-ano siya, nagwi-weed. Nagwi-weed eh. Oo. Diba? The chonky days. Chonky days! Oh, di ba? Baka naman. Kasi tinawag niyo yung presidenteng adik eh. Tinawag niyong tamad, tinawag niyong adik, sinabi niyong walang utang na loob, kung ano-anong sinabi niyo. Tapos, magmamalinis kayo. Baka gusto niyo kayo na yung mag-umpisa, kayo na yung magbigay ng unang halimbawa. Drug test na rin kayo. Drug test na rin kayo. Pararapapapap. I was gonna go to church, but then I got high. Baste Duterte drug test. Oo. Ay, hindi masyado mahaba. Kailangan niya madaling sabihin. Hashtag Baste drug test. Ganun na lang, ganun na lang. Hashtag Baste drug test. Baka naman. Tsaka wag ka nang mag-unity team. Wala na yun. Tapos na yun. Wala na yun. Wala nang unity team. Una, kahit mag-unity team, hindi nasusuportahan niya ng majority ng mga loyalista. Hindi nasusuportahan yan. Kahit magkaroon pa ng unity team. Lalo't nandiyan kayo. Wala nang susunod dun. Lalo't na yung Duterte. Wala. Nakulta na yung mga Nakulta na yung mga Marcos supporters eh. Tsaka yung mga Marcos loyalist. Kulta na. Wala na. So anong gagawin natin? Wala nang unity team. Panindigan nyo na lang inumpisahan nyo. Huwag na kayo umasa na mag-unity team pa. Nagpakilala na kayo eh. Nagpakita na kayo yung totoong kulay nyo eh. Wala nang susuporta sa unity team. I don't think even the DDS will want it. Feeling ko pati mga DDS galit ngayon kay Baste dahil hindi lang nagko-comment kasi syempre nakakahiya naman, 'di ba? Yung anak ng puon nila bumaliktad sa kanila. 'Di ba? Wala na. Wala ka nang babalikan. Kumbaga sa jowa, naka-move on. Wala na. Kaya wag ka na umasa. Huwag ka na umasa, boy. Diyan ka na lang. Diyan na lang kayo sa pwesto nyo, sa lugar niyo. Wala na. No to Dutertes. Wala na. No to Dutertes anymore. No to Dutertes. Wala na. Oo. Ayan, nagko-comment na sila. Hashtag Baste drug test. Hashtag Baste drug test. Yan. Yan. Drug test na lang. Maging halimbawa ka sa munisipyo nyo ng isang government official na hindi gumagamit ng droga. Oo. Dapat random hindi pwede yung scripted, yung pupunta ka pa kung saan, etc. 'Di ba? Dapat random. Tapos dapat hindi kami mag-iintay ng 90 days. Baka mamaya sa 3 buwan hindi ka gumamit eh. Tapos bigla ka magpapa-drug test. Tapos syempre malinis ka noon. 3 buwan kang hindi gumamit eh. Kung gumagamit ka ng drugs. Oo. We don't know. Ako, hindi ko naman alam kung nagda-drug siya. I don't know. Baka naman hindi, di ba? Kung hindi, edi I'm wrong. Oo, di ba? Pero kung nagda-drug siya, well, we won't know. Hindi natin alam kung magda-drug test. Kung hindi siya magda-drug test.
So, try nyo rin. Oo. Kasi yung tatay nyo, tinago yung... Ang hilig nyo magtago ng mga dokumentong maglilinis sa inyo eh. Tatay mo, tinago yung saliin niya. Tapos kayo, ayaw nyo magpa-drug test. Pa-drug test din kayo. Di ba? Oo, kahit magpa-drug test ako bukas, papasa ako. Kasi hindi naman ako gumagamit. Walang gamit-gamit sa akin. My drug is sugar. Obvious ba? May double chin na ako. My drug is sugar and carbs. Yun lang. Doon lang ako addict. Addict ako sa asukal at sa kanin. So mga konsyero, maraming po salamat sa inyo patuloy pag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and mag-subscribe sa ating Kusyado YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi update sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream tomorrow. God bless you guys. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?